Sa pumili ng Sprout card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang sinusubukang i-manifest ng inyong kaaway sa inyong buhay. Inayos ko yung camera. So, I feel na kung sino man to nang bubuli sa inyo guys, lalabas ang kanyang baho. Na-feel ko kung sino man siya ay arrogante at mapagsamantala ng kabutihan ng iba. Pero wala siyang ginagawang mabuti para sa kanyang kapwa. I feel na kung sino man ito, sinisiraan kanya sa social media para siguro walang maniwala sa iyo. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, nasa sense ko bad luck. So, maybe ito yung tinatry niyang i-manifest sa inyong buhay. Lalong-lalo na sa inyong career. So, anyway, clarify natin yung cards. I feel na balak ka niyang bulihin or agawin pati yung inyong audience. Okay, nasa-sense ko yung matinding paninira. Really, sa social media ko nasa-sense. Okay. I feel na they will be regretful over something. Na-sense ko rin na yung iba sa tao na yung kaaway ay ang inyong kamag-anak mismo. Na sinisiraan ka behind the scenes and you could be somebody who's not even aware. So anyway, so speaking of bully, so ito yung sinusubukan niyang gawin na i-bully ka. Sa totoo lang mahihirapan siya kasi you are definitely somebody that is authentic. Siguro ginagawa niya dito is parang sinisira niya yung image mo as an authentic person. As you can see. At yung binabalak niyang gawin sa'yo or sinusubukan niyang i-manifest ay maging stressful yung inyong buhay dahil sa mga bully or masasamang tao. Siguro kung sino man siya, maybe, may mga inikayat siyang tao na gumagawa sa'yo ng ganyan para ma-stress ka dahil siguro gusto niya iparealize sa'yo na maraming nambubuli sa'yo, maraming ahas sa paligid, and so on. Pero guys, okay, huwag kayong mag-alala kasi with the treasure being here, I'm feeling na despite of the bullies, you still have this treasure. To be honest with you, ito yung gusto niya mangyari or i-manifest sa mangyari ay maghirap ka, mawala yung treasure or mawala yung inyong kayamanan. And I'm sensing as well with regards to this set of cards, sa sense ko yung evil eye or yung something na parang negative energy like anger, jealousy, and so on. Pero I feel here na yung balak niyang gawin or i-manifest sa inyong buhay ay stagnancy, lalong-lalo na sa work, at ayaw din niya na makita kang minamahal. But yet dito sa cards mo, naka-upright yung mga to. Ibig sabihin lang nun, meron kang stable na tirahan, work, and you are loved as you can see. Kaya, minamanifest niya is yung stagnancy sana sa inyong buhay. Pero I have a feeling na malayo mangyari yun kasi you have that stability already.
At marahil dahil na rin kilala ka ng mga tao as somebody na authentic. Honestly. So, dito niyang i-manifest na ma-stress ka nga sa inyong work at magsawa ka sa work mo dahil sa mga nambubuli. So, yung lesson learned dito, I'm not sure if napagdaanan nyo na siya nung past na na-overwhelm ka sa dami ng haters. So, if ever you encounter those things already, then you should have learned how to handle this. Okay? So, kung hindi nyo pa na-encounter yung mainam na gawin, guys, huwag nyo papansinin yung inyong haters or yung mga bullies na yan. Kasi can be whomever they are, sila siguro yung nabayaran ng, ng inyong kaaway or pwede nahikayat ng mga tao to hurt you. Hindi naman lahat sila ay, isipin mo na hindi lahat ng tao ay haters mo. Siyempre, meron ka supporters. Siyempre, meron ka mga admirers and so on. Hindi naman lahat ay haters. Kaya, huwag kang magpo-focus sa kung sino man ang nag-hate sa'yo. Kasi, meron pa rin naman mga tao na they admire you because they are aware who you really truly are. Kung sino man yung inyong hater or nauto, hindi sila yung, your real fans or people that appreciate you kasi hindi ka nila kilala really or they fail the test so they judge right away dahil sa mga kumakalat na chismis and so kung ano man. So, we have the sprout. So, basically, based sa inyong reading na tina-target ng inyong kaaway ay ang iyong stability, lalong-lalo na sa inyong career. Kasi, maybe you're somebody na umaangat, honestly, to be honest with you. At, I feel really heavy tears here. So, marami ka na siguro na pagdaanan at siguro napapansin mo rin sa inyong buhay na madalas kang bulihin and you don't know why. Maybe those people, they work for evil, honestly speaking. At, syempre, yung mga masasamang tao na yan, iba yung actually dating nila with regards sa mabubuting tao. Parang yan, asot po sa honestly speaking. Na parang talagang magkaaway sila. Parang ganun din yung evil at yung good. Kung yung tao na yun, example lang, kung meron man siyang evil entity within, parang may intrigue siya sa'yo. Kasi you're somebody that is good. Honestly, at saka nainis siya sa'yo kahit walang dahilan. Yung ganun ba na energy with regards sa'yo ng taong ito. So, anyway, pero so far, based sa inyong reading, wala naman ako nakita dito na may ginawa kang mali, kaya naging magkaaway kayo. I feel like this is more likely, parang binubuli ka ng taong masama. Yun yung na-feel kong vibe dito. So, anyway, let's see what else do we have here. Siguro pinipigilan ka rin niya magsalita or mag-express ng inyong sarili, lalong-lalo na sa social media. So, we have this true story. So, you're definitely very authentic. Honestly speaking, we have the 2626 in reverse. So, ito rin yung dapat mo ma-realize na yung mga tao na hindi meant for you or alam mo hindi nagpa-vibe sa'yo, i-block mo sila lalong-lalo na yung mga bullies na yan. Madali naman sa social media. Hindi naman pwede na patulan mo yun kasi pag pinatulan mo yung isang bagay, lalo lang lalala. So, mind as well pa nakita na kayo agad ng red flag, lalong-lalo na sa comment section, i-block nyo na agad, guys, because those people will continuously bully you. Okay, so we have the present here. We also have this one in either way. So, gusto nila mawala ka sa tamang direction. Kasi with the present being here, I have a feeling that you're somebody na you live in the present moment. At parang diretso yung inyong daan kasi alam mo kung saan ka patungo. So, ito yung tatry niyang i-manifest na malihis ka ng landas. Honestly. So, we have the strong in either way. So, gusto nila maging weak ka. Kagaya neto.
na this will definitely happen if you focus too much on your bullies, honestly speaking. At syempre, lalong-lalo na kung yung emotion mo talaga ay di mo makontrol kapag may nambubully. So, yun yung gusto nila mangyari, na maging weak ka. So, I feel na yung gusto niya gawin dito is, magpakinggan mo yung kanyang boses para yung negative comments na yan, pumasok yan sa'yo. At magkaroon ka ng discouragement, and that will lead you on for you being weak. But we have the strong in either way. Ibig sabihin lang kasi nun na what do you call this? Na paano pipilitin kanya maging weak? It really up to you guys if ever you will let this bully manifest what they want from you. So we have this one, Crown. We also have this in either way. So tulad ng nabanggit kanina, gusto niyang pigilan yung inyong progreso. Parang gusto kanyang gawing stagnant. Okay. Forgot where I saw that card, guys. Hanapin ko lang. Yung parang gusto niyang gawin kang stuck or in a stagnancy process. So we have this one. Okay, parang feeling ko ito yung chariot na nandito na naka-in either way. So, gusto niyang gawin stagnant yung inyong buhay or ma-stuck ka para hindi ka makapag-work. So, yun yung balak niyang i-manifest. And, ayaw niya maging okay yung inyong buhay. So, parang pipilitin niya na parang yung mundo mo gumuho. Yun yung nafe-feel ko. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing lagi kang bigo with regards sa inyong work. Kaya hindi mo ito ma-manifest ng maayos. Okay. I feel na parang gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi sila God. Okay. So, that's a strong message, guys. Kasi maybe some of you, parang iniisip mo siguro na masyado silang makapangyarihan, kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin sa'yo, and so on. Parang, yung iba siguro sa'yo na wala na kayo ng gana, lalong-lalo na sa inyong channels, if ever you do have or negosyo, kasi hindi umaangat at feeling mo na parang kinokontrol yan ng taong masama. Kaya gusto sabihin sa'yo ng Panginoon ay masamang tao na yan, hindi sila Diyos. Okay, so we have this one. So basically, gusto nilang i-manipulate yung inyong buhay by making you imbalance, lalo na sa pera. So yun, gusto ka nilang i-betray behind the scenes. May betrayal dito. So with the Hierophant, para mawala ka sa konsentrasyon, lalong-lalo na sa inyong work. And yeah, some of you could be using your voice sa inyong work. Or can be you're somebody na I'm sensing na minamanifest na mawala yung inyong passion sa trabaho. Okay na. I feel tears with regards to this one. Parang gusto ka nilang umiyak. See? So, pinipilit ng inyong hater na hindi ka maging successful sa inyong career. And this is happening behind closed doors that you're not aware. So, tinatry ka nilang bulihin para hindi mo ma-manifest yung mga gusto mong marating sa buhay. At saka pinipilit ka nila mawala ng emotional fulfillment. Okay. Actually, you have these good cards. Kasi, to be honest with you, ito yung dapat mong makita. Okay. So, despite of the hate that you have here, na gustong gawin ng hater mo, ito yung buhay mo siguro sa ngayon, that you are loved. As you can see, you are abundant, you are somebody na meron kang stability, or alam mo talaga kung saan ka patungo. So, you live in this present moment, definitely. At sa ngayon, I have a feeling na maayos yung inyong buhay. Meron ka ring money, stable job, and so on. At ito yung tinatry nilang alisin sa inyong buhay.
So, mapapayo ko lang sa inyo na dito kayo mag-focus. Huwag kayo masyado mag-focus sa inyong hater. Kasi, kung patuloy ka mag-focus sa kanila, sa kanilang gawain, mangyari sa'yo, parang nakatira ka na lang sa bote, or, matatakot ka na mag-express ang inyong sarili, honestly speaking, or gawin yung trabaho mo. Kaya, gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, hindi sila Diyos. Huwag mo silang gawin Diyos. Huwag mo silang gawin dahilan kung bakit ka kailangan tumahimik or maging stagnant or so forth. So, mahayaan na kontrolin nila yung inyong buhay kasi first of all, this is your life and not their life. At saka wala ka namang ginagawang mali, so why are you going to stop what you're doing? Honestly speaking, if ever you got aware about these bullies, then pray over sa Panginoon natin to help you remove the toxic energy of them from you. So, yun ang mapapayo ko. And as for God's protection, guidance, and so on, and strength as well, try ka ng bully mo na maging weak. Okay, so that's it with regards to your reading. Hugs to every one of you, and God bless you. Sa pumili na mystery card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang sinusubukang i-manifest ng inyong kaaway sa inyong buhay. I'm sensing it that you could have a calm attitude. To be honest with you, na-sense ko sadness. Okay, over a lost loved one is what I sense. Parang gusto mong sabihin, hindi pa ba sapat yun? This is actually sad, okay? I feel like it's kinda like a sad story. So, can be dahil sa kaaway, kaya nawala yung loved one. That can be. Parang gusto mo yung kaaway ay maging ashamed or regretful about sa ginawa niyang kalokohan. Honestly, pero I don't feel that way with regards sa taong may gawa ng mali. I feel na kung ano man ito, feeling ko nangyari na siya, nangyari na yung damage. Hugs to every one of you. But for some of you, maybe, hindi pa to nangyayari. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing calming voice from heaven. Parang gusto kang i-comfort ng Panginoon about sa inyong loss. Or pwede rin sa betrayal. I don't know, pero na-sense ko betrayal of public trust, which is weird. Maybe it's about somebody na nasa public eye, or pwedeng sikat na tao, or so forth. And na-sense ko naguguluhan is also what I sense. So we have this one here. So, yung gustong i-manifest ng inyong kaaway is definitely parang gusto niya maging memory na lang yung pagsasama niyo with a person that really loves you. We have this one. Okay, parang gusto yung kuluhin. Siguro love life ito. Or it can be mawala yung isa sa family members or yung tao talaga na mahal mo, like a friend and so on. Honestly. So, nakakalungkot kasi we have the voice here. Honestly, I have a feeling that is with regards sa bribery na rin. To be honest. So, paano siyang feeling kung may kinalaman sa one? Yung
istorya doon ay parang nasobra ng mga bullies, honestly. Pero kasi with regards to these cards, ibig sabihin lang nun na meron sigurong binabayaran yung inyong kaaway to use their voice in a bad way. Okay? Pero, really depends sa tao na yun na binabribe nila if they will accept this offer to speak out the negativity, honestly speaking. So, pinakita dito sa cards natin that you definitely have a person that you love, as you can see. So, yung data niya i-manifest dito ay mawala yung connection, as you can see. Kasi kung sino man yung lover mo, or kung sino man tong mahal mo na tao, this person definitely give you inspiration. And this evil person could be thinking na kung mawala itong tao sa inyong buhay, and then what will happen to you is that syempre malulungkot ka. Honestly, kasi kung sino man itong tao na meron ka sa ngayon, they could be somebody who is helping you out with regards to this card. As you can see, or this person can give you something what you desire of, can be whomever that is nakaklose mo. Ito yung tao na siguro nagbibigay sa'yo, or can be a breadwinner of your family, that can be. So remember to take which resonates and leave what doesn't, okay? So I feel na yung feeling mo, parang lagi kami namalas sa buhay, or parang binubuli ka ng tadhana, or so forth, kasi I'm sensing as well na maybe you're not independent yet, to be honest with you. Like, nasanay ka na meron kang connection, siguro isa to sa parang natutukso sa'yo. So, balak gawin ng inyong kaaway ay ibuli ka, at sabihin na hindi mo kaya mag-isa kasi lagi ka na lang may kasama with a connected being here, honestly speaking. So, gustong gawin ng inyong kaaway na mawala yung focus mo. I feel na this is not with regards sa career, but with regards to the lover or somebody who loves you, honestly speaking, at magkaroon ka ng loss. Nakalungkot kasi I have a feeling na if ever something has been lost, like example, can be nakaduda kasi we have the mystery here. Kasi nafe-feel ko parang may namatay, yun ang nafe-feel ko na energy. Or may nawala sa inyong buhay. Can be that lover, can be nagkaroon ng third party, whatever it is. Parang naisip mo parang mystery, parang siguro if ever this is about love life, siguro yung inyong tao bigla na lang siyang nagbago, bigla na lang siya nawala sa inyong buhay, bigla ka na lang niyang pinagpalit, pwede dahil na-bribe siya. Parang mysterious kasi naisip mo na kung sino man yung taong mabuti na to sa'yo, hindi niya gagawin. Kung ano yun, to be honest, parang may unfinished story. Ito yung nararamdaman mo sa iyong puso na may misteryo na nangyari. If ever somebody passed away, parang mysterious yung kanyang pagkamatay. I have a feeling that based on your reading, may kinalaman siya doon sa kaaway mo. Honestly. Kaya parang misteryoso yung pagkawala. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. Hugs everyone kasi nakakalungkot ito. So we have the issue. We also have this one in reverse. So some of you, this with regards sa love life. So, target ang inyong kaaway ay yung mawala yung somebody that you love in your life. I feel like this is childhood for some of you. So, can be this is with regards to your parents or those people that you really love, which is sad. So, we have the chain here. So, gusto ng inyong kaaway na kontrolin ka. So, mag-ingat kayo, lalo na kung kamag-anak nyo to na parang gusto niya mag-take over or take charge. Honestly speaking, sa inyong buhay para kontrolin ka. So, we also have the missing you in either way.
some of you talaga, you have feeling na nangyari na to. Parang naghahanap ka ng, parang bang katotohanan kung ano talaga yung nangyari sa inyong kamag-anak or dun sa tao na mahal mo. Kasi hindi mo maintindihan kasi mysterious yung pagkawala. Okay? At ito yun. So, yung dahilan na yun is yung kaaway mo may ginawang kalokohan. Honestly speaking. So, some of you, hindi pa naman to nangyayari kasi si missing you ay naka-in either way. So, since you are aware, I would say na mag-pray ka sa Panginoon kasi may potential naman na hindi mangyari itong masamang bagay na to kung yung binabribe ng kaaway mo ay hindi tatanggapin yung offer. Which is sad. Some people fall into this trap at nakita mo yung distortion na nangyari if, somebody accept the bribe. At sabi ko, tinan mo nangyari sa Pilipinas, maraming mga nababribe. Anong ginagawa nila? Sinisira nila yung lupang pinanggalingan nila. They're not seeing the consequences of their action at nagkakaroon lalo ng distortion. So, same goes with your story. Na yung nawala dito, yung distortion is syempre, nalungkot ka. Hugs every one of you. So, let's see what else do we have here. I'm sensing kaaway or pwede rin kaagaw, maybe kaagaw sa mana. That can be. Nakakalungkot to. Kasi kung sino man yung kaaway mo, gusto ka niya talaga maging malungkot or maging mapag-isa. Kasi parang binubuli ka dahil yun nga, dependent ka. Yun siguro nakita niyang kahinaan mo na hindi mo kaya mag-isa. So, kaya kanya binuli, which is sad, okay? So far, yun nga, yung tinatry niyang i-manifest ay mawala kung sino man itong balanse sa pera sa inyong buhay, actually. So, tinatarget niya yung inyong emotions para hindi ka maging masaya. To be honest with you, at nakita mo na lang yung lungkot, hindi mo na nakita yung blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. So, maiksing salita, gusto kanya maging malungkot emotionally. Kasi syempre mahirap din mawala ng loved one, nakalungkot. So, yung iba siguro nangyari dito is, sa salita, we have this one. Parang binabribe to speak out with regards to this King of Swords. So, pwede rin nangyari dito is yung last can be with regards sa business. Meron sigurong tao na nira with regards sa business mo or so forth na binayaran. Kasi yung tinatry na i-manifest sa inyong kaaway sa inyong buhay ay magkaroon ka ng unsuccessful life, honestly speaking. Siguro, with regards to this one being in reverse, kasi ito yung vibe mo sa ngayon, na parang dire-diretso lang yung inyong buhay, wala na yung inyong buhay, yung inyong gawa, wala na halos pahinga. I feel like for some of you, you could be having this work, na busy ka sa work, honestly, at gusto ni inyong kaaway na maging ganito ka, na maging stagnant ka dahil sa inyong pakiramdam na kalungkutan dahil may nawala sa inyong buhay na malapit sa'yo na mahal mo, which is sad. So, since you're aware, guys, I will suggest to pray it over to the Lord na sana kung naman ang minamanifest sa inyong kaaway, hindi yun mangyari kasi masyado kang masasaktan if somebody that you love will go away, honestly speaking. But if ever this already have happened in your life, I hope that
somehow this reading may give you some clarity that there has been bribing that happened, kaya ito nangyari. Okay, kaya nawala yung tao na mahal mo. Hugs to everyone. And pray over sa Panginoon for the healing of your heart kasi hindi ganun kadali tanggapin yung pagkawala. Okay, so anyway guys, hugs to every one of you and God bless you. Sa pumili ng winter card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang sinusubukan i-manifest ang inyong kaaway sa inyong buhay. I'm sensing kaagaw. Nag-ingat ka sa taong ito kasi I have a feeling na mga agaw siya ng asawa or ng pwedeng kaibigan, okay? Or lover. Mahilig siyang gumawa ng kalokohan, yun ang nafe-feel ko. Pero, I feel na itong taon na to, kung sakali man ang agaw siya ng jowa, iniiwan din niya sa ere. Or parang, hindi niya tinatrato ng maayos kung ano man yung nanakaw niya na tao sa buhay ng iba. Kasi na-feel ko hindi siya talaga mabuting tao. Okay? So, anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na gusto ng Panginoon na gawin kang aware about this person. If ever you do have a strong feeling, guys, kung sakali man na-meet nyo tong tao na to, for the first time, masasense mo na meron kang strange na hunches with regards to this person. Dahil parang winawarningan ka ng Panginoon na itong tao na to masama. I feel na sa umpisa pa lang dapat i-block mo na yung taong ito. Yan nga. Nakita niyo to. Kasi siya yung magnanakaw. Yun siya. Okay. Na-feel ko anger energy. So, ibig sabihin nun na kung sino man siya, marami siyang kaaway. Dahil sa gawain niyang pagnanakaw. So, we have this one. So, itong tao na to, na meron siya nakita na mga tao na merong hope or para masaya sa kanyang buhay. At kung sino man yung kaaway mo, parang balak niyang agawin kung ano man ang meron sa'yo. Okay? Gusto niyang agawin yung nagbibigay sa'yo ng hope. Yun yung nafe-feel ko. So, we have this live and learn. So, some of you, as I told you, you could have received signs sa unang tagpo mo with this person. Strong signs. And yung live and learn, ibig sabihin lang nun na kung may nakita ka na sign, i-block mo na agad. Kasi kung sino man yung tao na yan, go-getter yan. Go-getter yan, lalong-lalo na with regards sa relationship na kung may gusto siyang agawin niya. Yun yung vibe na nafe-feel ko. Tinatay niyang i-manifest or i-ruin in someone's life. So, with the voice being here, so, yung balak gawin ng inyong kaaway is mag-manifest siya ng tao sa kanyang buhay using a voice. Magaling siguro siya sa sales talk or mag-manipulate gamit ang kanyang boses. That can be. So, nakalungkot dito is kung sino man itong si masamang tao, yung balak din niyang gawin ay parang what they call this, parang gawin niya na
magpa-show off siya. Kasi ito yung mga strategy niya para mang-agaw. Honestly. So, yung balak niyang gawin is, syempre, mang-agaw. At para ipakita niya na mas marami siyang talento or skill kaysa doon sa babae or lalaki na, kasama nung gusto niyang agawin. We also have this one. Okay, nakakalungkot kasi, yung ibang tao dito, kung hindi tao yung gusto niyang agawin yung blessing. Pwede rin gusto niya siya yung pumalit sa inyong work. Kasi nakita naman natin dito, or sa inyong posisyon, gusto ka niyang tanggalin at ipalit siya. So, yun nga. Kasi with the guide being here, so yun nga, gusto niyang i-manipulate or i-guide. Gusto naman yung boss mo na siya yung ipalit para makuha yung blessing mo. Kasi magnanako siya eh. Magnanako siya with regards sa treasure ng kayamanan. Like example, can be kayamanan mo yung inyong love life, yung inyong tao, or can be kayamanan mo yung inyong negosyo, or pwede rin yung inyong work. Gusto niya yung agawin sa'yo. Honestly, pwede rin itong tao na to ay copycat, na siguro nakita niya maganda yung negosyo mo, maganda yung ginagawa mo as influencer, gusto niyang gayahin. Okay, so trinay niya na parang, talbugan kung ano man ang ginagawa mo. Ang kinokopya niya kung ano man ang ginagawa mo. Ito yung balak gawin ng inyong kaaway. Siguro na nakikita niya yung kahinaan at kahinaan ng, let's say, ng inyong business, yung gawa mo mga childlike. So, pipilitin niyang gawin na yung mga gawa niya ay mas mature or so forth than dun sa ginagawa mo. Parang gusto niyang, yun nga, talbugan pa. So, nakakalungkot dito, as I told you, na yung balak niyang gawin dito is, parang alisin yung balanse sa inyong buhay. Napakasinungaling niya. Ahas, maybe some of you nangyayari ito, na can be your friend, will try to steal your lover. That can be ka-close mo siya, kasi alam niya kung ano man ang meron sa buhay mo, kung ano man ang, sino man ang jowa mo, kung ano man ang work mo or negosyo, alam niya yan. Honestly, nakakalungkot dito is, siya ay mapagpanggap. Siguro akala mo mabuti, yun pala ay ahas. Siya ay tipong tao na nagnanakaw ng mga regalo or blessing ng mga tao. Nakakalungkot dito, kapag naging successful siya, ikaw ay magiging malungkot. Kung sino man itong kaaway mo, siya ay actually cold-hearted. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng kanyang tao na binibiktima na kalungkot. So, kaya kapag may nakita ka na red flag or can be sign ng Panginoon na nagkaroon ka ng strange hunches or kahit masamang panaginip about this person, iwasan mo na agad, guys. Kasi sa taong ito, walang kaibigan, walang kamag-anak, basta yung gusto niya, agawin niya. Which is sad. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing yung ahas na vibe with regards to this person. So, kung sino man siya ay definitely malihim. Very deceitful. We also have the trust here. So, nakalungkot kasi maybe some of you, this is a person that you trust. Parang hindi mo talaga akalain na siya ay masamang tao, mga agaw. So, you have to forgive in either ways. Ito yung naramdaman ko kanina na marami siyang kaaway. At most likely na yung mga kaaway niya, hindi siya pinatawa dahil syempre mabigat ang kanyang ginawa kasi mga agaw siya. So, itong taon na to marami siyang evil eye, which means negative energy. And dahil maraming galit sa kanya, yun yung nafe-feel ko dito kasi yun nga, mga agaw siya.
So we have the quit or marami na siyang sinirang tahanan. That can be. So, yung gusto i-manifest ang tao na to ay mag-quit ka or mag-resign para siya ay mag-take over, take charge sa inyong work or sa negosyo, or pwedeng bumagsak ang negosyo mo para umangat yung negosyo niya. Ngayon, nafe-feel kong vibe dito, or pwede rin with regards sa quit, pwedeng i-quit yung relasyon. That can be. So, we also have treasure as an either way. We also have the wonderful. So, ito yung nabanggit kanina. So, whatever it is that you're hoping for, treasure, so forth, gusto niyang agawin. Okay? Ayaw niya magkaroon ka ng wonderful life. Siguro nakita niya maganda yung inyong buhay. Kaya gusto niyang agawin kung ano man ang meron sa'yo. So, you also have the rest in reverse. So, yun nga, tumbahin yung inyong world sa pamagitan ng pagnanakaw niya ng bagay na meron sa'yo. Parang guluhin yung inyong buhay. I feel na kasi naman siya, parang hindi siya matatahimik unless meron siyang bagay na meron ka. Yun yung vibe na nafe-feel ko. Parang yun na yung kanyang ugali talaga na mga agaw or magnanakaw. So anyway, let's see what else do we have here. I feel na for some of you, I really feel strongly na siya ay parte ng inyong barkada or pwedeng kasama sa school or work. Basta someone na parang may pagka-deceitful vibe or merong history ng pang-aagaw with regards sa relasyon. Okay, nasense ko na dapat umiwas ka na hanggat maaga pa. Kasi I feel na yung damage, hindi pa niya na-done sa'yo. So, hindi pa huli yung lahat. I-block mo na yung taong ito. So, be watchful na rin. If ever wala kang kulukusino ito, mapapayo ko guys, pumunta kayo sa kanyang social media kasi maybe there's a history na meron siya nakaaway dahil nang agaw siya ng jowa. Really forgive about the noise or pwede rin ang agaw siya ng business idea ng ibang tao basta may away. Kasi yung nafe-feel ko dito na maraming galit talaga sa kanya. Okay, so we have this one. So yung balak niyang gawin ay yun nga, nawala. Pwedeng with regards sa negosyo or with regards sa work, mga agaw ng posisyon. So with regards to this one, so kung sino man itong tao na to, parang hindi niya tingtingala yung Panginoon. Parang hindi siya malapit sa Diyos. Parang feeling ko makasarili siya. To be honest with you, napaka cold-hearted. Honestly speaking. So, ito yung balak niyang gawin na mawala yung inyong work or yung negosyo mo. You have this one. So, kung naman nasasabihin ng tao na to, kasinungalingan guys. So, kaya wag kang maniniwala. Parang feeling ko magaling siya magpaikot with regards sa words. Kasi, by the words sometimes, kaya nagmamanipulate siya. As you can see, here we have the voice together with this one. And, tinatry niyang magmanipulate ng tao by the words. Okay? So, as I told you before, na kung ano yung gusto niyang makuha, this person definitely go after it. Kahit nasabihin natin pagmamayari na yun ng ibang tao, gusto niyang kunin. At hindi siya nagbabago, hindi niya ini-erase yung ganitong attitude niya na nangaagaw siya. Really forgive about the noise. Okay, so anyway, kung sino man siya, yun nga. This person could be pretending to be your friend or pwede rin minahal mo tong tao na to, maybe as a friend. Honestly. Okay, pero yun nga, yung gusto niyang gawin talaga, parang sirain yung love life for some of you. Kasi maybe some of you do have a lover already. At yung gusto niya makuha is yung love life or something na stable sa'yo, which is sad, para ikaw ay malungkot. Okay, so yun yung balak niyang i-manifest. So mapapayo ko talaga, pray over sa Panginoon, honestly.
I-pray na protektahan yung inyong relasyon. Really forgive about the noise talaga. At saka, iwasan nyo na yung taong na to hanggat maaari. At sabihin mo na rin kung may jowa kayo na wag siya mag-reach out sa tao na to. Kasi yun nga, mga agaw siya ng jowa ng iba. History na siya yan. So, iwasan nyo to. So anyway, that's it. And God bless all of you. Sa pumili na Freedom card, ito ang inyong reading. So, tingnan natin kung ano ang sinusubukang i-manifest ng inyong kaaway sa inyong buhay. I have a feeling na kailangan ko talagang i-shuffle yun na matagal. Okay. So, mag-ingat kayo kasi meron ka sigurong kaaway behind the scenes that you're not aware about. At kung sino man siya ay backstabber. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Kung sino man itong tao na to, parang siyang nag-hide ng katotohanan. Honestly. Kasi, I feel na mag-ingat ka guys. Kasi na-sense ko mapagpanggap siya. At definitely, manipulator vibe. Yung nasa-sense ko sa kanya. Okay. I also feel na kung sino man siya, bala kanya siguro sirain with regards sa inyong personality. Kasi, I feel na kung sino man ikaw, hindi kanya mapatumba for some reason. Parang dahil doon, ay naiinis siya. Ano nasa sense ko. Okay, kasi you do have this vibe na you're focused on your work. Okay, at saka yun nga, mahinahon yung inyong buhay at balance. Honestly. At kung ano man ang kanyang disruption na ginagawa, iniiwas mo yun. Or pwede rin iniiwasan mo siya, pwede rin blinak mo na siya. Kasi kung sino man siya, parang meron siya nakakainis na vibe na hindi mo maintindihan. Or it can be you felt thrown na dapat iwasan mo siya. So, that is what you're supposed to do. Kasi kung sino man siya, parang, siya yung nagmamadali. Na, to the point na parang maiinis ka. Honestly, parang pinapamadali ka niya lagi. Yun yung nafe-feel ko. Parang like ka na-stress whenever that person do that. I feel na kung sino man ito, matagal na niyang ginagawa yan sa'yo. To be honest, na ginagawa niya parang stressful yung inyong buhay. When supposedly you should be here, na parang happy ka, you're enjoying your life, your abundance, and so forth. Pero yung binabalak ng taong ito, gawin niyang stressful yung inyong buhay. Kaya this is somebody na minamanipulate ka with regards sa inyong work, na parang maraming papagawa sa'yo to the point na ma-stress ka na, to be honest with you, at nagde-demand sa'yo, wala ka na halos pahinga, so yun yung balak niyang gawin. As you can see here, okay, parang tinatry niyang i-get yung inyong attention, pero yun nga,
natakot ka rin mag-stop or ihinto siya kasi baka mawalan ka ng trabaho kung di mo siya susundin. Siguro ito rin yung napapansin mo sa kanya na magdedemand siya masyado to the point na wala ka ng time for yourself. So, yun yung balak niyang gawin, honestly. Pero, nakatira ka sa illusion na parang feeling mo ginagawa mo lang naman yung work mo, but in reality, this person is definitely trying to ruin your life, to make your life stressful. Honestly. Pero dahil sa ginagawa niyang kalokohan, yun din yung dahilan kung bakit ka yumayaman. As you can see here, and dahil yumayaman ka, nangyari dito is your manifesting can be travels, honestly, or adventure, which makes you happy. So far, yung pambumbuli ng taong ito, it's kinda like a blessing in disguise for you kasi lalong kumikinhawa yung inyong buhay with regards sa, kanyang pambubuli sa'yo. So we have the freedom here. So ito yung gusto niyang parang i-manifest sa'yo na mawala itong freedom. Kasi based sa inyong reading na mangyari is focus ka na lang sa work at hindi ka na mag-focus sa iyong buhay. Kumbaga, yun na nafe-feel ko. Pero, meron din naman siyang halo na kinda like a good karma for you. Like, you will have that good fortune kasi syempre, baka naman yung boss mo, yung balak niyang gawin is mag-overtime ka lagi. Pero, yung dala naman sa'yo is dahil sa overtime, marami kang pera. Yun ang nafe-feel ko. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the land. So, this is definitely with regards sa inyong work. We also have this one. Okay, na says ko backstabber. So, we have the red flag in reverse. And guilt. So, siguro with regards sa work, lagi kayong yes ng yes kay boss na gagawin nyo. At hindi mo yung nakikita sa red flag kasi nisip mo, ginagawa mo lang yung trabaho mo. Honestly speaking. But yet with a curse in reverse. So, this is not with regards sa curse. So far, don't take your job as somewhat a curse kasi there's a hidden gem or blessing doon. So, you have the 3 in either way. We also have this one. So, yung balak niyang gawin ay pag-initan ka. Honestly speaking, we have the faith here and we also have good times in either way. So, yung balak niyang gawin ay, mawala yung good times. Kasi yung madalas busy ka lang sa work, wala ka nang ibang gagawin, work lang, honestly speaking. So, yung 3 nakita ko more on third party situation, which is yung third party na yan is more on the work. At hindi ka na siguro masyado makafocus din sa inyong lover because of this person that's forcing you to work, and work. So, let's see what else do we have here. Pero I feel na kung naman ang ginagawa sa yung pambubuli ng taong ito, feeling ko may hangganan siya. Okay? Hindi forever na mabubuli ka niya ng ganito. Kasi I feel na mapapansin din yun ng ibang boss yung ginagawang kalokohan ng taong ito. At syempre, may dulot yun din ng kamalasan kung sino man ang may ginagawang kalokohan sa'yo. Really forgive about the noise kasi may ginagawa dun sa bahay ng kapitbahay. Okay, so anyway, let's see what we have here. So we have this one. Okay. So basically, ito yung gusto yung mangyari na mawala yung rest. Okay?
Kasi siguro sa ngayon, you are relaxed. With regards sa work, walang ganong ginagawa. May time ka for rest, okay? So, anyway, hindi mo mapapansin na pambubuli or something deceitful yung ginagawa sa'yo kasi akala mo nag-work ka lang. Parang, pero sanay ka na sa work as you can see here. So, yun nga, mag-offer siya ng, nag-offer time ka, whatsoever. You know, I feel na kailangan din to mangyari kasi maybe some of you do have issues with regards sa money. And by you doing overtime or doing some work, kaya ka magkakaroon ng money as you can see. So, bala gawin sa'yo ng inyong kaaway ay yun nga, magkaroon ka ng maraming work to the point na wala ka ng time to go after what you want to go after. But yet, it's kinda like also a blessing in disguise, honestly speaking. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness. And God bless all of you.